Kaya nga, pag makikipag-date sila sa atin, i-imagine niya muna kung anong feeling. Pag mahilig ka sa drama, pag mahilig ka sa love stories, you are acting like a girl. Pag kayo naghahabol, pag kayo nagpi-please, you will never ever please a woman. Bakit kailangan alam niya kung nasan ka? Tell me. Sabihin mo sa akin, i-justify mo. Nag-iba na yung body language mo nung iniwan mo na. They feel good about themselves. Pag etong lalaki na to pinag-aagawan ng kababaihan, pero ako pa rin yung pinili niya. Feeling ko ganda-ganda ko. Ano sabi ko sa'yo? That's very simp move. Hey, what's up guys? It's your boy Sublado Moto. Okay, for tonight's vlog, let's talk about ang isang ropa natin. So nakakausap natin siya sa IG. Dami niyang message. I think na-copy paste niya lang, tapos send siya ng send everyday. Kaya nagulat ako nung nakita ko, pare-parehas lang pero iba't ibang araw. So si Ropa, eto na nga guys, si Ropa natin. Puta, dalawa amen, ang bangis. Pero ito nga guys, ang nangyari is, so may dalawa siyang ex, pero mas pinili niya daw yung pangalawa. Siguro baka mas hot. Pero hindi, sabi niya mas pinili niya yung pangalawa over dun sa una. So pero guys, wag kayong maniniwala na pag nahihirapan ka mamili sa dalawa, piliin mo yung pangalawa dahil unang-una daw hindi ka magkakagusto sa iba kung gusto mo talaga yung una. That's fucking bullshit, man. Hindi totoo yun. Tandaan mo, tayong mga lalaki, we can love women, okay? Multiple women, bro. Kaya natin yan dahil that's who we are. Hindi tayo babae na binabase natin lahat sa emotions. Gets? We are the men, bro. We are here to procreate. Kaya nga, we can do yung multiple partners. And hindi yun nakikita ng society as a big problem when it comes to relationship. Pero pag ang babae, maraming naging lalaki, yun yung parang questionable or ginajudge. So tandaan nyo, hindi tayo babae guys ha. So huwag kayong maniniwala sa ganun. Baka naman bentang-benta sa inyo yun. Uy, I need to choose the number 2 pala kasi hindi naman ako may magkakagusto sa iba. Kung talagang gusto ko yung una ko, tanga, hindi ganun yun. Okay, etong si Ropa, pinili ang pangalawa na akala niya mag-work ang relationship nila. So since pinili niya yung pangalawa, then eventually nakipaghiwalay din sa kanya. So ngayon, natanong ni Ropa, ubra daw ba yung push and pull sa babae na naging ex niya na? Uubra daw ba yung push and pull para ma-attract niya uli yung ex niya? Ropa, nakausap tayo. Base sa mga kwento mo, she is the one framing you and she is the one making rules for the relationship. Ano sabi niya? Let's start casually. Eto, isa lang nakikita ko dito, Ropa. Kasi masyado ka nagpakasim sa kanya. Ano sabi mo sa akin? Naglagay ka na CCTV. Guys, eto, wag na wag niyong gagawin. Please lang. Bilang lalaki, naku po! Tumatayo balahibo ko. Bakit ka naglagay or nagpalagay ng CCTV para lang makita niya lahat ng ginagawa mo? That's very fucking simp. Ano sabi ko sa'yo? That's very simp move. Bro, hindi attractive sa mga kababaihan yung ganun. Kaya ikaw nagsabi, di ba? Kaya alam ko na wala na yung wandering niya. Eh kasi nga, nagpa-CCTV ka ba naman sa bahay? At eto pa, ano sabi niya sa'yo? Lumipat ka ng bahay. At ikaw naman, sumunod ka. What? Ano yan? Ano yan, bro? What are you doing, man? You are clouded with your emotions. Sabi mo nga. Sabi niya ganito guys. Oo nga, alam ko nga eh. Clouded ako ng emotions ko. So guys, to make the story short, nawala ng interest yung babae. Tinanong ko siya, alam mo ba kung bakit nawala ng interest yung babae? Doon na nag-start magkwento si Ropa natin. Guys, ganito ha. Ano sinasabi ko sa inyo? Mas interested ang mga babae saan? Sa lalaking maraming nagkakagustong babae. Tama? Yung na-pre-select na. Or yung mga na-pre-select ng magagandang babae. Siyempre, mas proud sila or mas they feel good about themselves pag etong lalaki na to pinag-aagawan ng kababaihan, pero ako pa rin yung pinili niya. Feeling ko ganda-ganda ko. Diba? Pero anong ginawa mo, Ropa? Pinagpalit mo yung una para dito sa pangalawa. Pero ang tanong, bakit mo siya mas pinili?
Di ba? Ngayon, etong si second EA, ano sabi mo sa akin? After few months, nakipaghiwalay na. Why? Alam mo kung bakit, bro? Kasi nga, nag-iba na yung body language mo. Uulitin ko, nag-iba na yung body language mo nung iniwan mo na yung una mo. Or yung pinili mo, yung pangalawa mo. Nung una, gustong gusto ka ng pangalawa. Kasi natitrill siya sa'yo. Kasi nandun yung wondering. Kasi nandun yung nahihirapan siya. Nandun yung parang na-earn niya yung attention mo. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo yung una at nagpakasim ka. Guys, pucha, eto nga, uulitin ko, wag na wag yung gagawin. Pagpapalagay ka ng CCTV or sa mga ibang lalaki dyan na nagbibigay ng location kung nasan kayo. What the fuck, man? What the hell are you doing? Bakit kailangan malaman ng EA mo kung nasan ka, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ang dapat masunod at ikaw ang maging leader? Ha? Kung meron man makakaalam ng location mo, ikaw lang yun. Okay? At alam mo sa sarili mo, bilang lalaki, meron ka responsibility at alam mo ang ginagawa mo. Ano ba nakikita? Ano ka, girl? Kailangan alam location mo? Ano ka, bata? Guys, dito yung about sa CCTV ha. Sa mga kalalakihan dyan na nagbibigay ng location or nakatrack yung location, pucha, nasa ng bayag mo para sabihin mo sa EA mo or sa girlfriend mo, no, ayoko nyan. Bakit kailangan alam niya kung nasan ka? Tell me. Sabihin mo sa akin, i-justify mo. Wala lang, just in case may mangyari sa akin masama. What the fuck, man? So ganun ang mindset mo? Napaka-negative. Or hindi ka makatanggi na hingin niya yung location mo. Baka yun ang totoo. O ang totoo niyan is hindi ka makatanggi nang hingin niya yung location mo. What? Eto ha, uulitin ko para sa mga ropa natin. Okay, hindi kita tropa kasi binibigay mo yung location mo. Joke lang. Tropa tayo, syempre. Guys, ano ba ginagawa nyo? Hindi nyo nga mapiplease sa mga babae. Ang kulit nyo naman. Pag kayo naghahabol, pag kayo nagpiplease, you will never ever please a woman na mas lamang ka sa pagtingin sa kanya. Gets mo? Or mas lamang ang pagtingin mo sa kanya. Never mo siya mapapasunod, bro. Never mo siya mapapasunod, tropa, kung mas mataas ang pagtingin mo sa kanya. Naiintindihan mo ba? So sa'yo, Ropa, alam mo na kung saan ka nagkamali. Nag-iba yung body language mo, pakikitungo mo, the way you talk, and maybe naging mas needy ka kasi maybe lagi kang text ng text, lagi kang nag-check, di ba? Or yun nga, wala na surprises, bro, nandun yung CCTV, di ba? Guys, ito nga pala si Ropa natin, isang nurse sa ibang bansa, may CCTV sa kanyang kwarto. What? Eh paano yan pag gusto mong ano, di ba? May gusto kang gawin para sa sarili mo, bro, walang privacy. Ano yung ginagawa mo? Di ba? Sinabi ko nga sa inyo, di ba? Don't live in with your girlfriend. Di ba? Huwag kayong makikipag-live in sa EA nyo kung wala kayong anak. Kasi ano nawawala? Yung polarity. Wala nang surprises. Wala nang competition for her. Ni hindi siya nag-wonder. Di ba? Alam niya kung ano oras ka uwi. Alam niya kung ano yung suot mo kanina pag alis. Di ba? Wala na, bro. Ikaw ang gumawa na ikaw ang gumawa ng way para mawalan siya ng attraction sa'yo or para bumaba yung attraction niya sa'yo. It's your fucking fault, man. Nakakala mo kasi yung mga napapanood mo sa mga movie or Korean novela or sa ating mga kay Alden at Catherine Bernardo, akala nyo kay ganda-ganda. Akala nyo ideal yun? Tanga, nagmumukhang sim tayo dun. Ang babae. Okay, ganito guys ha. Pag mahilig ka sa drama, pag mahilig ka sa love stories, you are acting like a girl. What? You are acting like a girl. Okay? Why? Kasi babae ang mahilig sa ganon, sa fairy tale, sa love story. Kasi they're using their imagination because they want to feel something. Gets mo? Women always use their emotions every time they want to make a decision. Gets mo? Kaya nga pag makikipag-date sila sa atin, i-imagine niya muna kung anong feeling pagkasama ka. Gets mo?
Marami siyang titignan, marami siyang i-consider. Kaya pag napa-oo mo yan, ibig sabihin, mataas ang attraction niya sa'yo. Pero wag kang makampante. Okay? Kasi parang ano na yan, 50% na yan. Kasi pumayag na siya makipag-date sa'yo, di ba? Kumbaga, ibablock niya yung araw na yon, yung oras na yon para sa'yo. Magpapaganda siya, iisipin niya kung ano yung susuot niya, di ba? Iisipin niya kung mag-heels ba siya, o mag-slipper siya, o mag-rubber shoes siya. Siyempre, depende niya kung saan mo siya dadalhin. Pero siyempre, hindi mo muna sasabihin. Basta surprise ka mo, di ba? So guys, kaya nga ganito. Yung imagination nila yung kakampi natin. Kaya kung magaling ka, makipag-usap sa EA, kung magaling ka, magpa-imagine sa kanila kung ano yung mga gagawin nyo, most likely, you can get a date. Okay? With different types of women. Ano yung sinabi ko sa inyo? Paano dumiskarte or paano mag-approach ng EA, si Suplado Moto. Di ba may content tayong ganyan? Kumbaga, sinasabi mo sa kanya yung plano mo, pero hindi mo sinasabi kung saan mo siya dadalhin. Gets? Pinai-imagine mo lang. Kumbaga, meron tayong tinatawag na pre-taste. O, di ba? Meron tinatawag tayong 3-day trial. Kumbaga, binibigyan mo siya ng pre-game. This is my pre-game. Papa-imagine ko sa'yo kung saan tayo pupunta, kung saan kita dadalhin, ito yung dapat suot mo, saan ka mahilig, di ba? Okay, alam ko na kung ano yung gusto mo. Kumbaga ganito, tatanungin mo siya, pizza, pasta, rice or pasta, ganon, beer or wine, something like that, coffee or milk tea, mga ganon. Sasagot siya, di ba? Ano sasabihin mo? Ang sasabihin mo is, okay, I think alam ko na yung gusto mo. Give me your number, I'll send you a message, the next time I will invite you. All you need to do is say yes. That's it. Then, ako na bahala sa lahat. Okay? Ganun. Or kung kakilala mo na, sabihin mo pa rin yun. O sabihin mo sa kanya, okay, one of this day I will send you a message, or maybe next week. All you need to do is say yes. Either you will say no, or you will say yes. Walang in between dito, girl. Okay? Hindi pwedeng in between. Ganon ang sasabihin mo. Gets?